Magandang araw mga bata! Ang asignatura natin ngayon ay Mathematics para sa ikalawang baitang. Tayo ay nasa Quarter 1, Week 6. Alam kong nakahanda ka na. Simulan na natin. Narito ang mga kasanayan sa ating aralin. Mga inaasahan pagkatapos ng ating aralin. Una, nakikilala ang mga properties of addition. Pangalawa, nailalarawan na ipapakita at nakapagdaragdag ng 2-digit na bilang sa 3-digit na bilang at 3 digit sa 3-digit na bilang. Naalala mo pa ba kung paano ka magdagdag at magsama-sama ng mga bilang? Ang mga bahagi ng addition, naalala mo pa rin ba? Kailangan ang lahat ng addends ay isusulat ng pantay-pantay upang makuha ang kabuuan nito. Ayusin ang mga addends at ibigay ang kabuuan nito. Tayo muna at magbalik tanaw. Ayusin ang mga addends at ibigay ang kabuuan nito. Ngayon, sa ating bagong aralin, ay pag-aaralan natin ang addition o pagdadagdag. Mga bata, sa addition o pagdadagdag ay gumagamit tayo ng simbolong ito. Ang tawag dyan ay plus sign. Alamin natin ang mga bahagi ng addition. Ang mga bilang na ating ina-add o pinagsasama-sama ay tinatawag na addends. Ang 3 at 3 ay tinatawag na addends. Ang kabuuang bilang naman o sagot sa pinagsamang bilang ay sum. 3 plus 3 equals 6. Ang 6 ay tinatawag na sum. Ang addition o pagdadagdag ay may iba't ibang properties. Ito ay ang mga sumusunod. Commutative property, associative property, at zero o identity property. Una nating pag-aralan ang commutative property of addition o CPA. Ang commutative property of addition o CPA ay nagpapakita na kahit ibahin ang ayos ng addends ay hindi mababago ang sum o kabuuan nito. Halimbawa, 32 plus 45 equals 77. Ang 32 at 45 ay tinatawag na addends at ang 77 ay sum. Pansinin ang ikalawang number sentence. Ano ang iyong napapansin? Tama, ang dalawang addends ay pinagbaliktad, naging 45 plus 32. Kahit pinagbaliktad ang dalawang addends,
parehas pa rin ang sum. Kahit pagpalitin ang ayos ng addends ay pareho pa ring 77 ang sagot o sum. Narito ang iba pang halimbawa sa commutative property of addition. Pansinin ang dalawang mathematical sentence. 29 plus 13 equals 42. 13 plus 29 equals 42. Pansinin na kahit pinagbaliktad ang addends, parehas pa rin ang sagot. Narito naman ang isa pang halimbawa. Pansinin ang dalawang mathematical sentence. 12 plus 15 equals 27. 15 plus 12 equals 27. Kahit pinagbaliktad ang dalawang addends, ay parehas pa rin ang sum o sagot. Ngayon ay alamin naman natin ang associative property of addition or APA. Ang associative property of addition o APA naman ay nagpapakita na kahit ibahin ang pangkat ng addends ay magbibigay pa rin ito ng parehong kabuuan. Tingnan ang halimbawa sa associative property of addition. Pansinin ang unang number sentence. Mayroon tayong tatlong addends na pagsasamahin, ang 5, 3, at 4. Mapapansin na mayroong dalawang numero na nakapaloob sa panaklong, ang 3 at 4. Tingnan kung paano pagsasamahin ang mga ito. 5 plus 7. Ang 7 ay sagot sa 3 plus 4. Ngayon ay pagsasamahin ang dalawang addends, ang 5 plus 7. 5 plus 7 equals 12. Ngayon ay pansinin naman ang ikalawang number sentence. Ano ang iyong napapansin? Tama, pinagpalit ang pangkat ng mga addends. Tingnan kung paano ito pagsasamahin. 8 plus 4. Ang 8 ay galing sa sagot na 5 plus 3. Ngayon ay pagsasamahin ang 8 at 4. 8 plus 4 equals 12. Mapapansin na kahit pagpalitin ang magkagrupo, ang sagot o sum ay pareho rin na 12. Narito ang iba pang halimbawa. Pansinin ang dalawang grupo ng number sentence. Mapapansin na iniba o pinagpalit ang grupo ng addends. Kahit pagpalitin ang mga addends ay pareho pa rin ang sagot. Ngayon naman ay dumako tayo sa zero o identity property of addition. Ang zero o tinatawag din na identity property ay nagpapakita na kahit anong bilang ang idagdag sa zero ay pareho pa rin ang bilang nito. Halimbawa, basahin natin ang number sentence. 563 plus 0 equals 563. Sa pangalawang number sentence naman, 0 plus 350 equals 350. Pansinin
na kahit anong bilang ang i-add sa 0 ay mananatiling ang sagot ay ang orihinal na numero nito. Ngayon naman ay dumako tayo sa addition of 2-digit by 3-digit without and with regrouping. Sa pagdadagdag ng 3-digit by 2-digit without regrouping ay inuuna muna nating i-add ang lahat ng addends sa ones place value at isusunod natin ang nasa tens place value. Isusulat natin ng huli ang bilang na nasa hundreds place value. Halimbawa, ano ang gagawin mo kung inutusan ka ng iyong ina na pagsamahin ang kabuuang bilang ng mga buto ng halaman na nakalarawan? Maaari mong gamitin ang place value chart upang maipakita ang tiyak na kabuuang bilang. Tingnan ang ating place value chart. Mayroon tayong ones place, tens place, at hundreds place. Ngayon ay pagpangkatin natin ang mga buto ayon sa mga bilang nito. Sa unang pangkat ng mga buto ay mayroong 2 tig-100, 2 sampuan, at 6 na tig-1. Sa pangalawang pangkat naman ay mayroong 3 tig-100, 2 tig-10, 2 tig-1. Ngayon naman ay pagsasamahin natin ang mga bilang nito. Tingnan ang ating addition sign o plus sign. Ilan ang mga nasa hundreds place? Tama, mayroong 5. Sa tens place naman ay mayroong 4 na tig-10. At sa ones place naman ay mayroong 8 o 8. Ngayon ay aalamin natin ang value ng bawat bilang. Tandaan na kapag tayo ay nagsasagawa ng addition, lagi nating inuuna ang nasa ones place. Ang value ng 8 sa ones place ay tama, 8. Ano naman ang value ng nasa tens place? Mayroon tayong 4 na tig-10. Ang value nito ay 40. Ang 500s naman ay mayroong value na tama, 500. Kapag ating pagsasamahin ang 500, 40 at 8, ang kabuuang bilang nito ay 548. 548 ang kabuuang bilang ng mga buto. Ngayon ay alamin natin ang mga bilang ng mga buto bawat pangkat. Sa unang pangkat ay mayroong 200, 20, at 6 na mayroong kabuuang bilang na 226. Sa pangalawang pangkat naman ay mayroong 300, 20, at 2 na may kabuuang bilang na 322. Tandaan, sa pagsasagawa ng addition ay lagi tayong magsisimula sa ones place. 6 plus 2 equals 8. At isusunod natin ang nasa tens place. 20 plus 20 equals 40. At isusunod natin ang nasa hundreds place. 200 plus 300 equals 500. Ganoon din ang gagawin natin sa kabila. Laging magsisimula sa ones place. 6 plus 2 equals 8. Isusunod ang nasa tens place. 2 plus 2 equals
4. At isusunod ang nasa hundreds place. 2 plus 3 equals 5. Kapag ating pagsasamahin ang 500 plus 40 plus 8, ang kabuuang bilang nito ay 548. Maaari rin nating gamitin ang short method sa pagdaragdag. Halimbawa, 123 plus 20 equals 143. Tandaan, kapag tayo ay nagsasagawa ng addition, inuuna natin lagi ang nasa ones place. 3 plus 0 equals 3. Susundan ng nasa tens place. 2 plus 2 equals 4. At kokopyahin ang nasa hundreds place. Bring down 1. 123 plus 20 equals 143. Sa pagdadagdag ng 3-digit by 2-digit with regrouping, una nating pinagsasama ang bilang na nasa ones place value. Pagkatapos ay i-regroup natin ang bilang na nasa tens place value ng nakuha nating sagot sa ones place value. At huling idadagdag ang nasa hundreds place value. Halimbawa, tingnan ang mga base 10 blocks. Atin itong pagsasamahin gamit ang ating place value chart. Sa pagsasagawa ng addition, lagi tayong magsisimula sa ones place. Tingnan ang mga blocks sa ones place. Ilan ang isahan? Ang kabuuang bilang nito ay 14. I-regroup natin ito. Dadalhin natin sa tens place ang 10. Upang ang matira sa ones place ay 4. Ngayon, isusunod natin ang nasa tens place. Ilan ang mga blocks? Saka natin idadagdag ang 10 na ating iniregroup. Mayroong 100 plus 10. Ang kabuuang bilang ay 110. I-regroup natin ito. Dadalhin natin ang 100 sa hundreds place. Upang ang matira sa tens place ay 10. Isusunod nating pagsamahin ang nasa hundreds place. Mayroon tayong 200 at idadagdag natin ang 100 na ating iniregroup. Ang kabuuang bilang ay 300. Kapag pinagsama natin ang 300, 10 at 4, ito ay may kabuuang bilang na 314. Ngayon ay gawin natin ang short method nito. Lagi tayong magsisimula sa ones place. 5 plus 9 equals 14. I-regroup natin ito. Carry 1, bring down 4. Isusunod natin ang nasa tens place. 3 plus 7 plus 1 equals 11. Regroup. Carry 1, bring down 1. At pagsasamahin natin ang nasa hundreds place. 1 plus 2 equals 3. 235 plus 79 equals 314. Ganyan din ang gagawin natin sa addition of 3-digit by 3-digit without and with regrouping. Ngayon naman ay pag-aaralan natin ang addition of 3-digit by 3-digit without and with regrouping.
Kung ikaw ay may 145 na berdeng holen at 122 na pulang holen, ilan lahat ang iyong laroang holen? Tingnan ang mga larawan. Ngayon ay isasagawa natin ang addition sa expanded form. Tandaan, lagi tayong nag-uumpisa sa ones place. 5 plus 2 equals 7. At isusunod natin ang nasa tens place. 40 plus 20 equals 60. At isusunod natin ang nasa hundreds place. 100 plus 100 equals 200. Kapag pinagsama natin ang 200 plus 60 plus 7, ang kabuuan nito ay 267. Ito ang kabuuang bilang ng laroang holen. Sa pagdadagdag ng 3-digit by 3-digit with regrouping, una pa rin nating pinagsasama ang mga bilang na nasa ones place value. Pagkatapos ay i-regroup natin ang bilang na nasa tens place value nang nakuha nating sagot sa ones place value, at huling idadagdag ang mga nasa hundreds place value. Halimbawa, si Nick ay may 639 na mga bagong selyo at 267 na mga lumang selyo. Ilan lahat ang selyong nakolekta ni Nick? Gamit pa rin ang ating place value chart. Mayroon tayong 639 at idadagdag natin ang 267. Tandaan, dapat ay laging nakahanay ang ating mga numero base sa kanilang place value. At lagi tayong magsisimula sa ones place. 9 plus 7 equals 16. Regroup. Carry 1. Bring down 6. Isusunod natin ang nasa tens place. 3 plus 6 at idadagdag natin ang 1. 3 plus 6 plus 1 equals 10. Regroup. Carry 1. Bring down 0. At dadako tayo sa hundreds place. 6 plus 2 at idadagdag natin ang 1. 6 plus 2 plus 1 equals 9. Ang sagot sa 639 plus 267 equals 906. Si Nick ay may 906 na bago at lumang selyo na nakolekta. Ngayon ay sagutan mo ang mga gawain.
Tandaan, ang mga properties ng addition ay commutative property, associative property, a zero, o identity property. Sa pagdaragdag ng mga bilang, una nating pinagsasama ang mga digit sa ones place, kasunod ang mga nasa tens place at huli ang mga nasa hundreds place. Tayo ay nagre-regroup kung kinakailangan. Sagutan ang pag-alam sa mga natutuhan. Sagutan ang pangwakas na pagsusulit. Alam kong marami kang natutunan sa araling ito. Huwag kalimutang i-share ang iyong mga natutunan. Hanggang sa muli!